Magandang araw mga kaibigan. Nako mga kaibigan, mainit itong pag-uusapan natin. Senator Lacson, binira ang pabidang DDS Senator na utak sa Minority Report. Marcoleta at Amy, inabsuelto mga kaalyado matapos maglabas ng Minority Report ang mga DDS Senators sa pangunguna ni Marcoleta at Amy na pirmado ng mga kapwa nila Minority at DDS. Diyan sa Senado, abay Senator Lacson at Soto kinastigo ang bastos na galawan ng mga nasabing senador. Grabe mga kaibigan, muli na namang pinakita ni Senator Lacson ang kanyang paninindigan at walang takot na binira itong mga DDS Senators, lalo na dito kay Piluca at Babalina. At Attorney Claire Castro, matinding sagot sa Minority Report ni Marcoleta at Amy na mukhang inabsuelto ang mga kaalyadong senador. Nako, abangan nyo yan ang pag-uusapan natin. Pero bagong lahat, pakilike muna ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan. Disappointed si Senator Rodante Marcoleta dahil tila hindi raw nagkaharap-harap gaya ng inaasahan sina dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at mga idinawit nito sa flood control scandal. Present kasi kahapon sina dating DepEd Undersecretary Tregev Olaivar na iniuugnay niya kay DepEd Secretary Sonny Angara at sa Palasyo at businessman Maynard Ngu na iniuugnay naman kay Senator Cheese Escudero. Pinakamaraming parte ng ating mamamayan ay halos nagagalit sa nangyayari na para bang ipinagkikibit balikat lang. Ito halos nilimas ang kabangbayan. Ganun po kahirap na ang bansa natin ngayon. Nagtataka rin daw si Marcoleta kung bakit wala si dating House Speaker Martin Romualdez sa pagdinig. Nagtataka pa siya mga kaibigan. Talaga ba? Kasi nga naman mga kaibigan, kaya hindi naman dumadalo yan si Romualdez. Kasi nga, dahil sa interparliamentary courtesy, alam naman po yan ni Marcoleta eh. Tsaka gamit na gamit niya yan. Nung panahon na hindi sumisipot itong si Sara Duterte sa mga issue dati sa confidential funds, sa Kamara. Diba? Maalala ninyo? Diba? Iniimbita siya. Nasagutin nito pero hindi sumisipot si Sara Duterte. O dahil dyan mga kaibigan, sa interparliamentary courtesy, gamit na gamit po yan ni Marcoleta. Tapos ngayon nagtataka ka? Aba, ibang klase ka talaga, oo. Lumitaw ang dalawang whistleblower para iugnay si flood control contractor Curly Discaya bilang pampronta umano sa pagbili ni Romualdez ng house and lot sa 30 Tamarind Street sa South Forbes Park. Tingin ni Marcoleta, hindi direktang sumasagot sina alias Joy at Maria sa mga katanungan tungkol sa property at mukhang walang weight ang mga ito. At dahil mukhang wala pa raw kasiguraduhan sa kung kailan mapapanagot ang mga tunay na sangkot sa flood control scandal, inilabas ni Senators Marcoleta at Marcos ang isang minority report na naglalaman daw ng findings nila sa investigasyon. Pirmado ito ng 6 sa 9 na minority members at layunin nitong ipresenta kung sino ang key figures ng scandal. Base sa dokumento at mga ebidensya, sa tingin nila si former Speaker Romualdez ang isa sa high-profile figures at may hindi pa matukoy na individual na mas mataas daw sa kanya. Posible raw masangkot ang mga individual sa corruption charges, direct bribery, malversation of public funds o kaya na may plunder. Grabe mga kaibigan, no? Kakaiba talaga. Oo. Alam niyo mga kaibigan, itong flowchart na parte ng Minority Report ni Marcoleta at Amy. Eto. Yan. Wala mga kaibigan, makikita nyo dito talaga kung paano nila ipakalat ang kanilang naratibo. Nakakatuwa kasi mga kaibigan yung question mark dyan sa taas ni Romualdez na nag-i-insinuate mga kaibigan. Lalong-lalo na dito sa mga DDS. Halata naman eh. Kasi mga kaibigan, sa mata ng DDS, si Pangulong Marcos yan. Oo. Nahiya pa silang ilagay no? Samantalang ang kakapal ng mukha nila, lalong-lalo na itong mga senador na ito, na hindi isama at ilagay dyan sa report nila yung kanilang mga kaalyado. Di ba? O kaliwat kanan naman mga kaibigan di ba, na nabanggit nitong mga nakalagay dito, lalong-lalo na si former Yusek Bernardo, di ba? Isinabit niya diyan, dawit diyan sina Escudero, di ba? Ito nang sina Jinggoy, sina Villanueva. Tapos wala. Halatang halata eh. Kaya naman mga kaibigan, heto, matinding buwelta ni Senador Lacson, Soto at Attorney Claire Castro sa walang kwentang report ni Marcoleta at ni Amy. Pakinggan po natin to.
binilang ko yung senador, alam ko 24 kami, hindi kami siyam eh. Ah, Kasi wala naman sa rules yan eh. Hindi ko alam kung bakit biglang nagkaroon ng minority report. So, wala Tindi, lang. no? Pinadala niya sa Blue Ribbon. Anong gagawin ko doon? Alam mo, how would they expect na irerespeto ko yung kanilang minority report, even as a reference, kung yung minority report mismo symbolizes o, alam mo, nagsisimbolize ng disrespect yun sa committee. O paano ko re-respetuhin yun? So as City Senator, walang silbi ang Senate Minority Report? Wala, kasi wala naman sa rules at saka hindi naaayon. Wala. Sa, Meron kaming, isa lang nga aming Blue Ribbon Committee, 17 members, plus 3 ex officio. So, yun ang question dito eh. I-expect pa nila na irerespeto ko, bibigyan ko ng respeto yung kanilang minority report. Samantalang yung minority report mismo, disrespect sa committee. Disrespect sa Senado. Kasi nga, hindi naman siyam lang yung senador eh. Na 6 yung nagpirma. 24 kami. At saka yung report, isa lang ang kikilalanin na committee report. andun po, Yung manggagaling sa Blue Ribbon Committee, iraroute sa mga members, lahat ng members. At pag ito'y sufficiente yung signatures, i-report out sa floor, magdidebate kami. Ang gagawin nila dapat, Ayun na nga mga kaibigan Alam nyo, ang kapal pa talaga ng mukha ni Jinggoy. Oo, napumirma pa talaga dyan sa nasabing minority report. Di po ba? Samantalang kaliwat kanan, dawit daw siya dyan sa nasabing mga scam na yan, mga corruption. Oh, tapos yung best friend niya noon sa Zelda na si Bong Revilla. Abay, ayun mga kaibigan, balik kulungan. Oh. Tapos ito namang si Jinggoy, abay pumirma. Oo, dyan sa minority report na para bang absuelto na siya. Ang galing no mga kaibigan, kakaiba talaga Oo. matagal na rin sila mambabatas eh. Ewan ko bakit naisipan nila yan eh. sabi nga Kung ni gusto nilang ipasok, kung gusto nila ipasok yung kanilang, yung gusto nila, sa amendments nila dadaanin yun. Pag ni-report out ko yung committee report, magkakaroon kami ng debate. yes. Tapos magkakaroon ng amendments. O kung ano yung gusto nilang ipasok na amendments, edi i-propose nila sa floor. Ang observation ni Senate President Tito Soto pang media. Ganun din ba ang dating sa inyo nito? Tama. Yun lang naman ang purpose nila eh. Senator Inuuna pa Dusano, nga nilang ipakita sa media bago nila ipadala sa office ni Senate President na hindi nga tinanggap eh. Wala kasing kwenta mga kaibigan, kaya binasura agad ni Senator Ping Lacson at SP Soto etong gawa-gawang minority report ni Marcoleta at ni Aimee. Oo, halata kasi mga kaibigan na pag-grandstanding, pa-main character itong mga DDS senators na akala mo talaga sila yung susi para mahuli ang mga korap at para matigil itong korupsyon. Samantalang mga kaibigan, pagkaalyado nila yung mga nadadawit dito, abay tahimik. Mga kaibigan, ibang klase talaga doon po sa Senate Minority Report, meron silang parang doon may may mga pictures. Parang linya ng kung sino ang mga dapat ay managot. May pinupuntirya doon si dating House Speaker. Nandun po sa picture si dating House Speaker Romualdez. May question mark doon sa kanyang ulunan. Ibig sabihin, Meron pang may isa pang mas malaking nakataas tao sa kanya. above Romualdez na dapat daw pong managot. Una muna kong tanongin si Romualdez po ba ipapatawag pa rin sa Senate Blue Ribbon Committee or iimbitahan? Weng, hindi nga natin dapat pinag-uusapan yung laman ng committee minority report na yan. Kasi wala nga sa libro, Wala kang wala kwenta. sa hulog. O sige, disregard po natin yung minority report. Pero si Pero nababanggit dating po speaker po ba, iimbitahan niyo pa rin? Hindi, kasi inimbita na namin, di ba? Okay. May interparliamentary courtesy umiiral, hindi nagpunta. Maski ganong imbita namin at hindi nagpupunta, useless naman yung invitation kasi hindi Kaya naman nga. pwede pilitin ng bawat chamber na papuntahin yung maski sinong miyembro ng kabilang chamber kasi meron niyang interparliamentary courtesy. Ayun mga kaibigan Oo, malinaw naman kung bakit walang kwenta. Itong minority report galing kay Marcoleta at Aimee. Tapos ang matindi dito, sa gawa-gawang report nila, abay parang inabsuelto pa nga nila mga kaibigan itong mga dawit na makaduterteng senador. At itong mga reklamador, yung isang reklamadorang senador na wala daw nangyayari sa Blue Ribbon Committee, abay heto mga kaibigan ang matinding sagot ni Attorney Claire. Pakinggan po natin to.
Para hindi ka makulangan. Yun naman din po yung sinasabi sa kanya ni Senator Lacson eh. Para hindi ka magreklamo. Umattend ka ng hearing. Ikaw na magtanong eh. Ano yung silya para mabigyan at mikropono para mabigyan ka ng chance magsalita at magtanong. Ito naman po, isa pa po. Kung halimbawa naman po sila yung nakukulangan at meron naman silang dokumentong sarili at verified ito, authentic ang mga records nila. So kung sino yung pinagbibintangan nila, sabi ko nga po, magsampa na sila ng kaso diretso sa ombudsman. Huwag na nilang padaanin sa Senate hearing. Kasi kung nakukulangan sila, dahil pag sinabi mong nakukulangan ka, it means may alam ka. It means may dokumento ka. It means pwede kang magsampa ng kaso kasi marami kang alam. Hindi ka naman magreklamong kulang kung wala kang alam. Kung may alam ka, puno ka ng dokumento at ebidensya, go ahead. Diba? They can go directly to ombudsman or Ilabas mo na, di ba? ilabas mo na. Magsampa ka na ng kaso. Wala namang pumipigil eh. Diba? Mahirap po kasi yung puro kulang ito, kulang yung ganyan. Tapos mismo sila, wala naman ako contribute. Grabe mga kaibigan, no? Real talk talaga itong si Attorney Claire Castro eh. Di po ba? Totoo naman kasi, panggulo lang naman talaga yung mga yan. Itong mga, makadilis na senador. Imbis kasi na tulungan, mga kaibigan, itong Blue Ribbon Committee, abay lalong tumatagal pag hindi pabor sa kanila, mga kaibigan, yung takbo ng investigasyon. Abay, naku mga kaibigan, wala. Talagang guguluhin. Talagang pinapaikot pa talaga yung hearing. Dahil nga ang interest lang naman talaga nila, mga kaibigan, ituro at ipakulong si Romualdez. Tapos, papunta yan, diretso kay Pangulong Marcos. Yan po Yan po yung nakikita nating agenda nila. Tapos, akala mo talaga mga kaibigan, ang galing-galing nung ginawa nilang flowchart no? Sa tuktok ni Romualdez may question mark. Halatang halata galawang DDS talaga. Ang baho mga kaibigan. Ang tanong kasi dito, may ebidensya ba sila? Kung meron, yun na nga, yung sinasabi ni Attorney Claire. Diretso na nila sa ombudsman. Hindi yung puro ganito, pamilya, pag-grandstanding. Di po ba? Kasi nga naman mga kaibigan, ang lagi nating nakikita natin dito, puro sila pamilya, madrama, sa social media, di ba? Puro logical fallacy. Diyan kasi sila magaling mga kaibigan. Magkalat ng kanilang mga naratibo na papabor sa kanila. Kahit hindi naman talaga totoo. Ay nako mga kaibigan, lalo na pagkaalyado nila yung nadawit, abay protektado. Tapos, absuelto? Matindi mga kaibigan. So, yung ma'am, reaction mo doon sa minority report na si Chis Escudero, sino yung mga ina-absuelto nila? Hindi raw Si Binay. Tama lang po ba? O naniniwala kayo doon sa sinabi naman ni SP Soto na it's just a piece of paper? Sige lang po, Mama. Sorry, hindi ako masyado pamilya. Sino po yung gumawa ng minority report? Ginawa po nila Senator Rodante Marcoleta, nila Senator Amy. Pirmado ng 6 out of 9. Ang hindi nakapirma si Senator G, si Minority Leader Alan Cayetano, Joel Villanueva. Yan, hindi sila pumirma kasi kailangan pa daw pag-aralan. Maybe yun po yung nakikita nila. So, hindi natin, tayo po on the part of the President, wala pong kukontrahin ng Pangulo dyan. Ang nais lamang din po ng Pangulo, kumpleto rin po yung pag-iimbestiga. Kung yan ang kanilang findings, irespeto natin yan. But, meron pa pong ibang investigating body na maaari pong mas magbusisi kung ano ba talaga ang mga liabilities kung meron. Kung meron po, yung mga nababanggit ng mga opisyal. So, hindi naman po natatapos Hindi naman po yan judgment ng korte. So, hindi po naman dapat na mag-worry tayo kung meron man ganyang minority report. Sabi nga niyan, hindi naman po yan binding sa lahat. So malinaw naman mga kaibigan na walang kwenta ang minority report ng mga DDS senators. Isa lang itong basura. Di po ba? Isa na namang propaganda. Para lituhin ng mga kababayan natin at guluhin yung takbo ng investigasyon. Di po ba? Lahat naman kasi tayo mga kaibigan gusto nating managot itong mga korap. Di po ba? Pero kung ganitong klase ng report tulad ng gawa ni Marcoleta at ni Amy na halatang selective na parabang ayaw sa accountability at transparency, abay tama lang po na tawaging walang kwenta at dapat ibasura itong minority report na ito. Di ba? Itong minority report na ito. Yan
tulad ng sinasabi nga po ni Senator Ping Lacson at ni SP Soto, walang kwenta. Dapat na talagang ibasura itong papel lang. Papel de DDS. Ay nako talaga mga kaibigan, no? So mga kaibigan, ano masasabi niyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag niyong kalimutan i-like at i-share ang mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.